the Lord is preparing a people ready for Him. Nais kong mag-exhort patungkol sa walking worthy of the calling which we have received. Lakaran natin, walking, paglakad ng naaayon sa pagkatawag ng Diyos sa buhay natin. Sabi ni Paul, as a prisoner for the Lord then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. So, exhortation ni Paul, live a life worthy, sa NIV yan siya, worthy of the calling you have received. So, the question is not whether or not we have a calling. Hindi yan yung question. May calling ba ako, Lord? Hindi yan yung question. The question is, are you walking or living according to which you were called? So, a question na halimbawa sa atin, Lord, tinawag mo ba ako? Marami sa atin dito, nasa paglilingkod ka na, naglilingkod ka na. But the question is, ang tanong ay, are you living worthy of the calling that you have received? 1 Timothy chapter 4, verse 16, sabi ni Paul, take heed to yourself unto the doctrine. So sabi niya, ingatan mo ang iyong sarili at ang doktrina mo. So anong take heed to yourself unto the doctrine. Continue in them sa doctrine. In doing this, you will save both yourselves and those who hear you. So ang tanong, mahalaga ba na ingatan natin ang buhay natin? Amen. At yung mga tinuturo natin? Amen. Mahalaga. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 20, sabi ni Pablo kay Timoteo, O Timothy, guard what was committed to your trust. O Timothy. So meron yan siyang padiin na, O Timothy, guard what was committed to your trust. So ano man ang pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, whether yan man sa ministeryo, ang laging exhortation sa atin is guard, protect, amen. Walk worthy of the calling. Amen. Guard what was committed to you. Ang lahat ng ating hinahawakan, ako halimbawa, ang pagtuturo ng salita ng Diyos, ang ministeryo, committed lang, ikinumit lang, ipinagkatiwala. Ang pagpapaawit, ang pagdadrums, ang pagigitara, lahat na yan commitment sa atin. Ay, Pastor, hindi naman ako nagdadrums, hindi ako naglilingkod sa church. Ang buhay mo, katiwala. Pinagkatiwala sa iyo ang buhay mo. Amen. Kaya guard what was committed to your trust. Amen. Take heed to yourself sa buhay natin. So, ang una-una na natin dapat nabantayan, yung buhay mo. Amen. Nung mga bata pa tayo, may nagbabantay sa atin, nag-aalaga, at salamat sa Panginoon. Sila yung nag-iingat sa atin, pinagbabawalan tayo ng mga bagay, mga magulang natin. Pinagbabawalan tayo ng mga bagay na bawal sa atin, na gusto nating gawin, bawal. Hindi tayo makapalag, kasi mga bata tayo at protektado tayo. Nung lumaki na tayo, ayaw na natin ng proteksyon. Gusto na natin ipamuhay ang sarili natin, hindi ba? Kaya dami ng mga problema natin. Hindi lang tayo namumroblema sa sarili natin, namumroblema na rin ang magulang natin sa atin. Tapos nagsisircle lang. Nagiging cycle sa buhay ng bawat tao. Ganun lang ang nangyayari. Kaya lumalaki ang problema ng bawat tao. Lumalaki ang problema ng bansa, ng nation. Amen. Kasi hindi tayo marunong maghawak o mag-alaga sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Praise the Lord. Bakit tayo kailangan na lumakad sa pagkatawag ng Diyos sa atin? Meron tayong pagkatawag. Ang church na ito, for example, may calling tayo. May calling tayo. Meron tayong mission, vision. May gusto tayong mangyari sa generation na ito. Meron tayong gustong maabot. Meron tayong gustong mapangyari. Amen. Bago tayo mawala dito sa mundong ito, nagawa natin yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Amen. Hindi tayo naglaro. Pagharap natin sa Panginoon, hindi yung sabihin ng Panginoon, angyari. Hindi lang tayo naglaro. Amen. Pero na-fulfill natin. Nasabihan tayo ng Panginoon. At hindi din ito laro, hindi din ito
cliche na lang naririnig natin na pagdating ni Lord, ano ba, pag nakaharap natin si Lord, ang sabihin ay, well done, good and faithful servant. Amen. Hindi na lang siya cliche. Pero yun yung gusto nating mangyari. Amen. Meron tayong pagkatawag. At sa buhay mo, i-emphasize ko ulit, meron kang pagkatawag sa Panginoon. Amen. Ang bawat isa sa atin, ikaw, ako, may pagkatawag tayo. Kaya, walk worthy of the calling of which we have received. Praise the Lord. So bakit natin kailangang i-guard yung ating sarili? Walk worthy of our calling. Kasi, nababanggit ko na ito, the Lord, kung Kristiyano ka, the Lord owns you 3 times over. Pag-aari tayo ng Diyos, creation. Halimbawa, bibilisan ko lang dito, Psalms 100 to 1 to 3. Ang sabi, sa verse 3, know that the Lord, He is God. It is He who has made us and not we ourselves. So may manlilikha tayo. Ang Diyos ang manlilikha. Hindi natin nilikha ang ating sarili. He owns us by redemption. Nung tayo tinubos ng Panginoon, niredeem niya tayo, binayaran ka ng dugo ni Jesus. Think about that. Binili ka ng dugo ng Panginoong Jesus. Binili ka. Hindi ka ninakaw. Hindi ka kinuha ng illegal sa kamay ng kaaway. Naalala natin yung kwento, hindi ba merong artist, merong pintor, na sikat siya, sikat na pintor. Pumunta siya sa bayan niya, sa hometown niya na kung saan doon siya lumaki. Nung hindi pa siya sikat. Nandoon siya. Pumunta siya doon, pero pumunta siya sa mga tindahan, doon sa antique shop. Tumingin-tingin siya sa antique shop. May napansin siya sa loob ng antique shop. May napansin niya yung kanyang obra maestra. Kaya lang, ang frame na yon, yung kanyang obra maestra, sira na yung frame, may punit-punit na, tas duming-dumi na. So hindi niya pwedeng, pasok lang siya sa boutique shop, kuhanin lang bigla, at lakad na siya. Sasabihin niya, akin to. Hindi pwede. Kailangan niyang bilhin para makuha niya at para ma-reframe niya, malinis niya ulit, at ma-restore niya ulit. So, gano'n ang ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo ninakaw sa kaaway. Binili ng dugo. Binayaran. Kasi walang makabibili sa kaluluwa mo maliban sa dugo ni Jesus. Ganyan ka kahalaga. Sabihin mo sa katabi mo, ganyan ka kahalaga. Sa totoo lang, hindi mo na-realize ang halaga mo. Ganyan ka kahalaga. Walang kayang ipambayad sa'yo na halaga, kundi ang dugo ni Jesus. Kaya ang sabi ng Bible, sabi ng Biblia, what good is it for a man if he gains the whole world, yet loses his own soul? Ano ang mapapala ng isang tao? Anong pakinabang ng isang tao? Makuha niya man ang lahat ng yaman ng sanlibutan. Lahat ng yaman. Eh si Elon Musk nga, hindi pa niya nakuha yung lahat ng yaman. Nasa magkano siya? 600 billion. Siya yung pinaka mayaman. At sumunod sa kanya, nasa parang 200 lang. 200 billion. Biruin mong yaman yan. Amen. Pero kahit na yung perang yan, ipambili mo ng kaluluwa mo, hindi sapat. Walang halagang sasapat sa isang kaluluwa na kayang ipambili. Kaya sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 18, hindi po ba? You are not redeemed by silver or gold with your aimless conduct, by the precious blood of Jesus. Ganyan ang halaga mo, hindi mo na-realize. Ganyan ang halaga mo. Na tinubos tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ganyan kakahalaga. At kahit na isa ka lang, na mag-isa ka lang dito sa lupa, mag-isa ka lang, mamamatay pa rin sa'yo dito. Pupunta pa rin ang Panginoon sa'yo para tubusin ka. Amen?
He owns you by redemption. 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Ngayon, ito, totoo yan siya. Ika nga sa Ilonggo yan, tutuod na yan. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Totoo yan. Ang katawan mo, templo ng Santong Espiritu. Maliban lang kung hindi nga. Maliban lang kung hindi kanya pag-aari. Pero kung ikaw ay Kristiyano, tinanggap mo si Kristo Jesus sa buhay mo, ang katawan mo ay templo ng Santong Espiritu, whom you have received from God, and you are not your own. So bakit natin iingatan yung ating katawan? Bakit natin iingatan ang ating calling? Why should we live worthy of our calling? Because first of all, nilikha ka ng Diyos, pag-aari ka niya by creation. Pag-aari ka rin niya, binayaran ka niya ng kanyang dugo. You were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So kung Kristiyano ka, iba na ang pamumuhay mo ngayon. Amen. Dati, ikaw ang nasusunod, ginagawa mo kung anong gusto mong gawin, pinanonood mo kung anong gusto mong panoorin, pinupuntahan mo kung saan ka pupunta. Amen? Ngayon, hindi na. Pag na-realize mo yan, ayusin mo lakad mo. Amen. Kung pag-aari mo sana ang sarili mo, pwedeng inumin ang gusto mong inumin. Laklak ka dyan ng kung anong gusto mong laklakin. Sigarilyo ka dyan ang gusto mong sigarilyo. Vape ka dyan. Kung iyo ang katawan mo. Pero ngayon hindi na. Kaya lang, akala mo iyo. Amen. But the Lord is preparing a people ready for the Lord. Yan ang ginagawa ng Panginoon sa kapanahunan natin. This is not the time to play around. Hindi natin panahon na laro-laro pa tayo. Gampanan natin kung anong pinagagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal tayong lahat ng Panginoon. Kaya nga binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pero gusto niyang maranasan natin yung fullness ng buhay. Gusto niyang magamit niya tayo para sa kaluwalhatian niya, sa kapurihan niya. Amen. And the Lord owns us 3 times over yan kung tayo Kristiyano. Pagka hindi tayo Kristiyano, 2 beses ka lang inari ng Panginoon. Inaari ka niya sa pamagitan ng creation at yung pangatlo, sustaining you. Pero kung Kristiyano ka, kinreate ka, niredeem ka, sinustain ka ni Lord. Yung sustaining naman, yung pagsusustain, siya yung nagbibigay sa'yo ng buhay mo. Ngayon, kahit may trabaho ka, halimbawa, ang tao ngayon nagmamalaki, di ba? Pag may trabaho, may kaalaman, nagmamalaki, may strength pa sa katawan, nagmamalaki. Kala nila sila na ang Diyos sa buhay nila. Di ba? Pero tayo, hindi tayo nagmamalaki kasi kinikilala natin, kahit may trabaho tayo, kahit nakapag-aral tayo, ang kinikilala natin, at gusto ko yung makita ninyo mga kapatid, gaano ka man kagaling, gaano ka man kayaman, si Lord ang sustainer mo. Amen. Gaano ka man nagtrabaho para makakain kayo at naghanda kayo na napakaraming pizza o ano pa man ang nasa hapagkainan ninyo, ang gusto kong marinig sa atin, Panginoon, salamat sa mga pagkain ito na nagmula sa iyo. May sasakyan ka man, may bahay ka man, hindi mo sinabing pinaghirapan ko po yan eh. Ang gusto nating marinig, Panginoon, salamat. Kung wala ang grasya at biyaya mo sa buhay ko, wala akong narating anuman. Pagsusustain ng Diyos sa atin, sa Kanyang nilikha, it is because of His mercies that you are not consumed. Because His compassions, they fail not. They are new every morning. Kaya ka buhay ngayon.
Dahil sa pagsusustain at mercy ni Lord na binibigay sa atin. Na mamulat ang mata natin isang araw na makita natin at makilala at masabihin natin ng ating labi, Jesus, ikaw ang aking Panginoon. Kaya ka pa nabubuhay. At kapag tayo ay nabuhay, na tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nais ng Diyos na tayo lumago, gamitin niya tayo upang ang ibang tao ay makakilala. Simpleng purpose ng buhay mo. Amen. Simple, very simple meaning of Christianity. Napakasimple. Isaiah chapter 46 verse 4. Sa NLT ko babasahin, sabi ni Lord, I have cared for you since you were born. Yes, I carried you before you were born. I will be your God throughout your lifetime. Until your hair is white with age, I made you. I will care for you. I will carry you along and I will save you. So anong ibig sabihin niyan? Anong sinasabi niyan? Si Lord nagsusustain sa'yo. Amen. I don't know about you. Hindi ko alam sa inyo kung anong pinaniniwalaan ninyo. Kung kayo aksidente lang o ganito lang. Pero ito yung pinaniniwalaan ko. Ang paniniwala ko, ang Diyos, before I formed you in the womb, I knew you. Yun yung paniniwala ko. Amen. Before I was born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nation. Hindi man ako prophet, I ordained you to be like this. Yan yung pinaniniwalaan ko sa buhay ko. I don't know about you kung anong paniniwala mo, pero yan yung inaano ng Panginoon sa buhay ko. Ang sabi ng Panginoon, kilala kita. I cared for you since you were born. So alam ko na ang Diyos, kaya ako buhay dahil sa Diyos. So the Lord is my sustainer. He is my creator. He is my redeemer. He is my sustainer. At laging magiging ganon sa buhay ko ang Diyos. Hindi ko aariin na ang sarili ko ay akin. Hindi ko aariin na hindi ako binayaran. Hindi ko aariin na lahat ng aking mga nararanasan ay galing sa aking sariling lakas o kakayanan. I have a fear of the Lord. Amen. Ano yung fear of the Lord? The fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ano yung fear of the Lord? Sa pinaka-simple niyang paliwanag. The fear of the Lord is knowing that there is a God and that is not you. Ang takot sa Diyos, fear of the Lord, is pagkilala na merong Diyos at hindi ikaw yon. So, ibig sabihin, kung paano mo ipinamumuhay ang buhay mo, kilalanin mo ang Diyos. Kung hindi ka sana binili ng malaking halaga, kung nilikha mo sana ang sarili mo, di gawin mo ang gusto mong lahat ng gawin mong gusto. Inumin mo lahat ng gusto mong inumin. Panoorin mo lahat ng gusto mong panoorin. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Sipsipin mo lahat ng gusto mong sipsipin. Kasi ikaw pala gumawa sa sarili mo. Amen. Praise the Lord. Eh ngayon, kung hindi na, kaya sabi ni Lord, offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to Him. That is your spiritual act of worship. Amen. That's the fear of the Lord. I am not God of my own. I have a God. Okay, so isang point na lang siguro and then we will close. But walking worthy of our calling means paano tayo kung tinawag tayo ng Panginoon. At tunay ito, nais ko ulit sa atin mga kapatid. Nais ko lang i-challenge tayo. Huwag na nating paglaruan ang buhay natin. Hindi ko na siguro kailangan pang sabihin sa inyo, obserbahan na lang ninyo yung nangyayari sa paligid. Obserbahan nyo ang nangyayari sa paligid. Obserbahan nyo kung ano nangyayari sa Middle East, Israel. Obserbahan nyo. Obserbahan nyo yung mga pagtaas ng bilihin. Obserbahan nyo. Obserbahan nyo yung mga sama ng tao. Yung moralidad ng tao. Obserbahan nyo yun. Obserbahan lamang ninyo.
Alam ko na tayo ay nalalapit na sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Babalik ang Panginoong Hesus kung paano si Jesus naparito sa lupa. Nagse-celebrate kayo ng Pasko, hindi ba? Amen? Nagse-celebrate tayo ng Pasko, di ba? Maghahanda tayo. Kasi naniniwala tayo na si Jesus pinanganak. Amen. At totoo yun. Pinanganak siya. Isang araw, si Jesus babalik. Hindi na bilang sanggol, kundi bilang isang hari. Babalik siya. Una, kukunin niya tayo. Na lahat ng binayaran, tinubos ng dugo, kukunin niya tayo. Tayo yun. At yung pagbabalik niya na yun, hindi na yun siya matagal. Malapit na. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya ang challenge ko sa bawat isa sa atin, huwag ka na maglaro sa buhay mo. Hindi ka na bata. Alam ko na naiintindihan ninyo ito, mga kapatid. Huwag ka nang maglaro sa buhay mo. Yung mga bagay na hindi mo dapat gawin, huwag mo nang gawin. Ilaan mo na ang buhay mo sa Panginoon. Amen. Kilalanin mo ang Diyos sa bawat araw mo. Kilalanin mo ang Panginoon at just follow the Holy Spirit in you na ililid ka niya into all the truth. Amen. Huwag mo nang pagbigyan yung laman. Make no provision for the flesh. Huwag ka nang magpapasok sa kaisipan mo na kung ano man ang maaaring dalhin ka ng kaisipan mo. Amen. Ang isip mo, dadalhin ka niyan kung saan-saan. Yan yung isasabdo mo, yung isipan mo. Amen. Huwag mong pagbigyan yung karnal na isipan. Dadalhin ka sa ito. Makakakita ka ng ito, gawin mo. Ito, puntahan mo. Huwag mo na siya. Huwag mo na siyang paghariin sa buhay mo. Paghariin mo ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Kahit na nga sa atin, sa finances, halimbawa, huwag ka na masyadong magtuon sa kung anong kakainin namin, anong aanuhin namin. Hindi ko sinasabi na huwag mong gawin, huwag mong isipin yon. Ang sinasabi ko, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hahamunin ko din ang pananampalataya ng bawat isa sa atin to believe God even more. Na He is your Father. He is your provider. He will provide for you. At alam ko na gano'n ang gagawin ng Panginoon sa atin sa generation, sa church na ito. Gano'n ang gagawin ng Panginoon sa atin. I-bless niya tayo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magmula ngayon, pagpapalain tayo ng Panginoon. Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we can ever ask or imagine. Amen. Kung hindi yan totoo, bakit nilagay pa dyan? Tanggalin natin, kuha kayo ng gunting. Guntingin natin yan. Amen. Kayang gumawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kayang kumilos ng Diyos sa buhay natin. Ang tanging ano lang natin, we walk worthy of our calling. Amen. We walk worthy of our calling. Our hearts are pure for the Lord. That, Lord, I seek you above all. I consecrate my life to you, Lord. So, ito lang siguro. Your calling is a sacred trust. Ang calling ng bawat isa sa atin is a sacred trust. So, ibig sabihin, hindi ko na lang gagamitin yung word na holy. Holy trust. Sacred na lang gagamitin ko. Kasi yung word na holy, parang nagagasgas sa church, nawawala ng bisa. Yung holy. Parang naririnig lang natin, ganun lang. Your calling, our calling is a sacred trust na tinatawag. Ang tawag sa kanya, sagradong pagkatawag, banal na klase. Ang pagkatawag ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay banal. Kaya sabi niya 1 Timothy chapter 6 verse 20 sa Amplified, sabi niya, O Timothy, guard and keep the deposit entrusted to you.
At sabi niya sa Voice, O Timothy, protect what was entrusted to you. Your calling, our calling, ang calling ng church na ito, halimbawa, ang pagkatawag ng Diyos sa church na to, ang pagkatawag tayo, bahagi tayo sa pagkatawag, kung naglilingkod tayo sa church na to, bahagi tayo na pinagkatiwalaan ng Panginoon. Ang buhay natin, ang pagkatawag ng Diyos sa buhay natin, it's a trust, a deposit, a sacred na klase ng stewardship or entrustment. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. At hindi isang tao ang nagtiwala lamang sa atin, pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Amen? Ano man ang nasa sa'yo na klase ng paglilingkod sa ngayon, pag pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Kung hindi ka man pinagkatiwalaan sa church, ang pamilya mo na lang, pinagkatiwalaan ka. O hindi naman, halimbawa, kung kahit na ang buhay mo na lang, pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Amen. Pinagaling ka dati. Inahon ka pinagaling ka mula sa sakit karamdaman. Huwag nang bumalik. Amen. Ano ba namang klaseng pagpapahalaga yan? Kinuha ka na. Babalik ka pa. Alam mo namang klaseng pagpapahalaga sa ginawa ng Diyos sa atin yan. Kinuha ka na ng Diyos, babalik ka pa. Pinalaya ka na ng Diyos, babalikan mo pa. Eh di parang hindi mo na nirespeto yung ginawa ng Diyos sa'yo, hindi mo pa nirespeto yung Diyos. Hindi mo nirespeto yung sarili mo. Dati, Lord, ahulin mo ako. Nahon ka ni Lord. Tapos gumaling ka na, meron ka ng purpose sa buhay ngayon, meron ka ng, at least hindi ka na naghihikahos, hindi ka na drug addict, babalik ka pa? Ba namang klase? Hello? Amen? Maglingkod tayo sa Diyos. Kung nakita natin na ang Diyos ay mabuti, amen. Pinaranas sa atin ng Diyos na mabuti. Hindi pa tapos ang Diyos. Gusto nating matikman pa ang higit na mabuti. Amen. Kaya lang tayo lang yung tumitigil eh. Praise the Lord. We consecrate ourselves. So ito yung isang paraan natin kung paano tayo lalakad ng worthy of our calling. We consecrate ourselves. Sinabi ko na yan sa atin, inano na natin, di ba? Tinalakay na natin yan. Consecrate. To consecrate means to separate, set apart, dedicate something or someone sa ating sarili. Halimbawa, isi-set apart natin yung ating sarili, dedicate natin ang ating sarili for God. Isi-separate natin sa bagay ng mundo. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19, therefore come out from among them and be separate. Touch no unclean thing. Sabi ni Lord, and I will receive you. I will be a father to you, and you will be my sons and my daughters. Paalala lang mga kapatid sa inyo, ito ay klase ng pagpipreach upang mapukaw ang ating nasa loob damdamin. Subalit tayo pa rin ang magpapasya niyan sa tulong ng Espiritu ng Diyos sa atin, ay gawin natin, huwag na natin paglaruan. Amen. Baka malaman natin huli na. Baka sabihin natin, Lord, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hello. Sayang na. Yung mga sinasabi ko mga kapatid sa inyo, totoo sa Bible yan. Totoo yan. Merong 10 virgins. Ang tawag sa 5 foolish. Ang tawag sa 5 wise. Dumating sila, natulog, walang langis. Pagdating nung hindi sila nag-prepare, pagdating ng bridegroom, yung 5, merong langis, may ilawan. Ang sabi ng 5, pwede nyo ba kaming bigyan ng langis? Wala, hindi sila nabigyan, hindi sasapat para sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Pag nag-consecrate tayo, consecration means I give my desires to you, Lord. I give my decisions to you, Lord. I give my direction to you, Lord. Binibigay ko, Panginoon, sa iyo ang desire ko, hindi na yung desires ko, Lord. Desire mo. Alala natin yung Ephesians, John chapter 5, verse number
5:30 sa Amplified. Am I bidon to sa? Sabi niya, because I do not seek and consult my own will. I have no desire. Sabi niya, I have no desire to do what is pleasing to myself, my own aim, my own purpose, but only the will and the pleasure of the Father who sent me. Wow! Sabi niya, wala akong desire. So, sinakop na yung desire na yan. Yung desire niya, na-eclipse na yan. Wala na siyang desire para sa kanyang sarili. Ano man ang desire niya, pinasakop niya na yan. Ang gusto ko lang gawin, Lord, ang kalooban mo. Amen. Not my will, but your will be done. O gano'n na yan. At nais ko na dumating tayo doon sa point na yon. Lord, ang desire ko, hindi na. Kahit dati, gusto ko manood ng Netflix. Ngayon, wala na. Hindi ko na desire. Gusto ko na lang, Lord, na magbasa ng Bible, manood ng mga preaching ni pastor. Amen. Para saturate ako ng word, Lord. Kasi inihahanda ko yung sarili ko sa pagbabalik mo. Nagamitin mo ako, Panginoon. Maging kabahagi ako ng kung meron mang basketball game, Lord, ngayong ano na ito, halimbawa, last season na to, Lord, tapos championship na, go, Lord, ako gusto ko maging part. Kaya lang, kung hindi ka handa, mababangko ka. When we are consecrated, temptation loses its appeal. When we are consecrated, sin loses its grip. When we are consecrated, the world loses its power.